Nang masungkit ng Boston Celtics ang kampyonato noong 2008 sa pamumuno ng kanilang Big 3 ay para bang nagbago ang takbo ng buong NBA. Mula noon, halos lahat ng teams ay gustong gayahin ang formula ng Celtics na may 3 superstars na kayang magdomina sa loob ng court. Ngunit hindi lahat ay nauwi sa tagumpay dahil mas marami ang nabigo. Maraming team ang gumastos ng malaki, isinugal ang kanilang future at bumuo ng Big 3 na sa papel ay parang walang tatalo. Ngunit sa aktwal na laro ay nagkukulaps. Mula sa chemistry issues hanggang sa injuries at egos, hindi lahat ng super team ay natatapatan ng kanilang hype. Pag-usapan natin ang 10 pinakamalaking Big 3 fails sa NBA history. Harden, Irving at Durant sa 2021-22 Brooklyn Nets. Nang mapagtanto ni James Harden na hindi siya mananalo ng championship sa Houston ay humingi ito ng trade. At doon napunta siya sa Brooklyn kung saan nakasama niya sina Kevin Durant at Kyrie Irving, 3 elite isolation scorers na nagsama-sama sa isang koponan. At sa mga panahon na iyon, maraming naniniwala na isang bagong dinastiya ang isisilang sa NBA. Sa ilalim ng pamumuno ni Harden bilang primary playmaker, naging napakalakas ng opensa ng Brooklyn. Kahit nga isa lang sa kanilang 3 superstar ang nasa loob ng court ay malaking threat pa rin sa kalaban. Ngunit kapag sabay-sabay silang naglaro ay napaka-unstoppable ng mga ito. Nag-average ang trio ng 120 points per 100 possessions, ang pinakamataas na offensive efficiency sa kasaysayan ng liga. Sa 2021 playoffs, winalis nila ang Boston Celtics sa loob ng 5 laro, pero mabilis ding nagbago ang takbo ng tadhana kontra sa Milwaukee Bucks nang si Harden ay tamaan ng hamstring injury, habang si Kyrie ay nasprain ang kanyang ankle matapos matapakan ng paa ni Giannis sa Game 4. Sa kabila ng pagkawala ng 2 superstars, binuhat ni Kevin Durant ang Brooklyn hanggang Game 7. Sa huling bahagi ng larong iyon, inakala ng lahat na panalo na ang Nets matapos tumira si KD ng isang clutch shot mula sa labas. Ngunit nang suriin, bahagyang nakatapak ang kanyang paa sa linya, kaya imbis na 3 ay naging 2-pointer ito. Dahilan para umabot sa overtime ang laro at doon tuluyang natapos ang sisa ng Brooklyn. Sa sumunod na season, 72% ng NBA general managers ang nagpredict na ang Nets ang tatanghaling kampyon, habang si Durant naman ang inaasahang MVP. Ngunit dumating ang mga intriga sa koponan. Tumanggi si Kyrie na magpabakuna laban sa COVID-19 dahilan upang hindi siya makapaglaro sa mga home games ng New York. Unti-unti namang nawala ng tiwala si Harden sa commitment ng kanyang teammates at nabawasan ang kanyang gana at tiwala sa sistema. Hanggang sa 1 taon matapos siyang kunin, napilitan ng Brooklyn na i-trade siya papunta sa Philadelphia kapalit ni Ben Simmons, Seth Curry at 2 first-round picks. At dito na nawasak ang Big 3. Napunta si Kyrie sa Dallas habang si KD patungong Suns. Sa kabuuan, mula sa 113 possible games, nakapaglaro lamang ang triyong magkakasama sa loob ng 16 games. Butler, Towns at Wiggins sa 2017-18 Timberwolves. Sa kabila ng pagsisikap ni Jimmy Butler na iangat ang Chicago Bulls sa kanyang panahon sa koponan ay wala pa ring nangyayari sa team. Matapos siyang maging all-star sa Chicago Bulls noong 2015, nagsimula ang pagbagsak ng kanyang koponan. Sunod-sunod ang injuries ni Derrick Rose at Joakim Noah na 2 haligi ng Chicago, kaya naiwan si Jimmy mag-isang nagbubuhat sa team. Kaya nang ayain siya ng kanyang dating coach na si Tim Thibodeau na sumama kina Karl Anthony Towns at Andrew Wiggins sa Minnesota ay muling nabuhay ang kanyang excitement. Kala niya ito na ang bagong simula, ngunit napalitan rin ito ng labis na pagkadismaya. Sina Wiggins at Cat ay parehong naging first overall pick noong 2014 at 2015 NBA draft. Walang duda na mga talentado ang mga ito, ngunit parehong kulang sa apoy at disiplina. Mga batang may potensyal pero tila walang pakialam kung manalo o matalo. Sa kabila nito, pinangunahan pa rin ni Jimmy ang Timberwolves sa kanilang unang playoffs appearance matapos ang 14 years. Isang tagumpay na nagbigay ng pag-asa sa Minnesota pero agad din silang natanggal sa first round. Sa
Sa sumunod na season, nakikita ni Butler na pagkatapos nilang matalo sa mga laro, nagtatawanan at nagkakantahan ng kanyang mga teammates. Doon niya napagtanto na hindi siya nababagay sa ganitong kultura. Kaya humingi siya ng trade at hayagan niyang tinuligsa ang kanyang mga teammates. Isang hakbang na nagdulot ng malaking kontrobersya sa buong liga hanggang sa tuluyan siyang ma-trade papuntang Philadelphia at pagkatapos ng maikling panahon sa Sixers, lumipat si Jimmy sa Miami Heat at sa kanyang unang season doon agad niyang dinala ang koponan sa 2020 NBA Finals laban sa Los Angeles Lakers. Bryant, Howard at Nash sa 2012-13 Lakers. Noong 2011, sinubukan ni Kobe Bryant na bumuo ng isang Big 3 sa Lakers. Ngunit pinigilan ni Commissioner David Stern ang trade na sana'y magdadala kay Chris Paul sa Los Angeles. Isang desisyon na hanggang ngayon ay pinaka-controversial sa NBA history. Pagdating ng 2012 ay nakagawa pa rin si Kobe ng paraan. Nakuha ng Lakers si Steve Nash, isang MVP at All-Star point guard, pero sa panahong ito ay 38 years old na siya. Idinagdag pa nila si Dwight Howard na former Defensive Player of the Year at syempre kasama pa rin si Pau Gasol. 4 na All-Star sa isang lineup, parang panaginip para sa mga Laker fans. Bago pa magsimula ang season, buong tapang na sinabi ni Meta World Peace na kaya nilang tapatan ng 73-9 record ng Bulls. Pero malayo sa inaasahan ang nangyari. Si Nash na All-Star pa noong 2012 ay halos hindi makatakbo dahil sa injuries. Si Dwight naman ay hirap makabalik sa dating forma matapos ang back surgery na nakaapekto sa kanyang explosiveness. At habang papasok ang All-Star break, negatibo ang record ng Lakers. Bagay na hindi naakala para sa super team. At dito na nag-step up si Kobe. Nakita niyang nanganganib silang hindi makapasok sa playoffs, kaya binuhat niya ang buong koponan. Simula March, naglaro siya ng higit 40 minutes kada laro. Halos mag-isa niyang ginapang ang Lakers papunta sa postseason. Pero may kapalit ang ganitong klaseng sakripisyo. Sa ika-80 na laro sa season, napunit ang Achilles tendon ni Kobe. Sa isang iglap, bumagsak ang kanilang pag-asa at kasabay ng injury ni Kobe, tuluyang gumuho ang pangarap ng Lakers Big 3 na muling makabalik sa tuktok ng NBA. Westbrook, George at Anthony sa 2017-18 Thunder. Isang season at isang first round playoff exit ang naging kapalaran ng OKC Big 3 na ito. Si Paul George ay 4-time All-Star na sa mga panahong ito at kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na perimeter defender sa liga. Samantalang si Carmelo Anthony ay may 10 sunod na NBA All-Star selection at isa sa mga pinaka-consistent scorer ng kanyang panahon. Noong 2017, nagpasya silang magsanib puwersa kasama si Russell Westbrook, ang reigning NBA MVP para sa chance na makakuha ng championship. Marami ang naniniwala na sapat na ang firepower ni Russ at ng kanyang bagong kakampi para tuluyang pabagsakin sina Kevin Durant at ang Golden State Warriors. Pero kahit nag-average si Brody ng 29 points, 12 rebound, 8 assists, at si George naman ay may 24 points, 6 rebounds at 3 assists kada laro, ang Big 3 ng Thunder ay may shooting percentage lamang na below 40% at 30% mula 3-point line. Mga numerong malayong malayo sa mga championship standards. At sa playoffs, hindi sapat ang stats kung hindi naman pumapasok ang mga tira. Agad silang nilaglag ng Jazz sa first round. Pagkatapos ng season na iyon, umalis na si Melo. Si Paul George naman ay nagpasya pang manatili ng isang taon bago tuluyang iwan si Westbrook para sumama kay Kawhi. Garnett, Pierce at Williams sa 2013-14 Brooklyn Nets. Bago pa ito, may trio na ang Brooklyn Nets na sina Deron Williams, Joe Johnson at Brook Lopez. Pero ang owner ng Nets ay gustong gumawa ng ingay sa liga. Kaya sa isang trade na naging isa sa mga pinaka-lopsided sa kasaysayan ng NBA, kinuha pa nila sina Kevin Garnett, Paul Pierce at Jason Terry mula sa Boston Celtics. At sa panahong ito ay naging malakas ang kanilang hype dahil sa papel, parang perpekto na ito dahil lahat ng starters nila ay naging all-star noong 2012 hanggang 2013. Kaya expected nilang magiging contender sila sa 2014 season. Pero gaya ng madalas mangyari sa NBA, ang ganda ng papel ay hindi garantiya ng tagumpay. Walang naging malinaw na leader ang koponan.
Sina Garnett at Pierce ay parehong nasa twilight na ng kanilang mga karera. Tinapos ng Nets ang regular season na ika-6 sa Eastern Conference at sa first round ng playoffs, muntik na silang matalo sa Game 7 laban sa Toronto Raptors. Pero pagpasok ng second round, hinarap nila ang mas mabigat na kalaban. Si LeBron James na sa mga panahong iyon ay parang halimaw sa court at tinapos ng Miami ang serye sa 6 na laro. Pagkatapos ng season, tuluyang nagkaiwa-hiwalay ang grupo. Umalis si Pierce na trade si Garnett at natapos ang championship dreams ng Nets sa loob lang ng isang taon. Durant, Booker at Beal sa 2023 to 2025 Suns. Noong binuo ng Phoenix Suns ang trio ni Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal, marami ang nagsasabing ito na ang pinaka-deadly na offensive lineup sa buong liga. Tatlong elite scorer na kayang sunugin ng kahit anong depensa. Si Durant ay epitome ng efficiency. Si Booker naman ay isang natural scorer at dumating pa si Beal na dating 30 point per game start na inasang magpapagaan ng offensive load ng dalawa. Pero pagsapit ng actual season, ibang kwento ang lumabas. Walang true point guard na magpapatakbo ng openso ng team. Kaya napilitan sina Booker at Beal na maging playmakers. Naging pilit at predictable ang sistema ng team. Puro isolation plays, kulang sa ball movement at walang rhythm bawat possession. Lalo pa itong lumala nang pumasok ang injuries. Matagal na nagpahinga si Beal. Si Booker naman ay tinamaan ng mga minor issues kaya napilitan si KD na buhati ng buong koponan. Bukod pa rito, ramdam na ramdam ang kakulangan nila sa depth dahil giniba nila ang dating roster para sa mga bituin. Hirap ang bench magbigay ng tulong at ang kanilang depensa ay naging butas. Pagdating ng playoffs, bumagsak agad ang tinaguriang super team. Matapos matalo sa first round, laban sa koponan na may mas chemistry at balance na Timberwolves sa 4 na laro. Sa kanilang huling season rin na hindi sila nakapasok ng playoffs. Pagkatapos nito ay nagkanya-kanya na ang mga stars matapos humingi ng trade si KD. Barkley, Drexler at Olajuwon sa 1996 to 1999 Rockets. Madalas tirahin ni Charles Barkley ang mga tinatawag na super teams at sinasabing hindi raw dapat nagsasama-sama ang mga superstars para lang manalo ng singsing. Pero tila nakakalimutan ni Sir Charles na minsan ginawa niya rin ang parehong bagay. Matapos mabigo ang Phoenix na makakuha ng titulo sa pananatili ni Chuck sa koponan, nagpasya si Barkley na hubulin ang kanyang championship dreams sa ibang team at pinili niya ang Houston Rockets na 1 taon pa lang matapos ang kanilang back-to-back championship run. Noong mga panahon na iyon, 32 years old na si Barkley at nasa huling bahagi ng kanyang prime. Dito nabuo ang unang big three ng Rockets kasama sina Hakeem Olajuwon at Clyde Drexler. Inaasahan ni Barkley na muli niyang makakaharap si Jordan sa NBA Finals pero hindi ito nangyari. Sina John Stockton at Carmelo ng Utah ang pumigil sa kanila sa 6 na laro at sa sumunod na season muli silang pinatumba ng Utah. Doon naman nagdesisyon si Drexler na magretiro. Pagkatapos ng last dance ng Chicago Bulls noong 1998, naghanap si Scottie Pippen ng bagong tahanan at pinili niyang sumama kina Chuck at Hakeem sa Houston. Sa papel, tila perpektong kombinasyon ito, 2 former MVP at isang 6-time NBA champion. Ngunit pagdating sa loob ng locker room, dito pumasok ang issue. Dahil nang makawala si Pippen sa anino ni Jordan, gusto niyang siya naman ang maging alpha ng kanyang koponan at hindi ito nagustuhan ni Barkley. Doon nagsimula ang tensyon kaya walang chemistry ang team. Puro ego na para sa isang matandang koponan, malaking problema iyon. Slowly, nauwi sa failure ang trio ni Barkley at Pippen nang matalo ang Rockets sa first round ng playoffs. Paul Griffin at Jordan sa 2011 to 2017 Clippers. Sa loob ng maraming dekada, naging laughing stock ang Clippers sa NBA. Pero nang madrap nila si Blake Griffin at nakuha si Chris Paul sa isang blockbuster trade, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sineryoso na ng liga ang Clippers dahil tila kahit anong ihagis ni CP3 sa ere ay siguradong tatapusin ni Blake o ni DeAndre Jordan sa isang powerful slam dunk. Ang Love City ay naging simbolo ng excitement dahil sa puno ng highlights, alley-oops at panalo sa regular season. Ngunit sa tuwing sasapit ang playoffs ay lagi silang kinakapos.
Taon-taon silang nabibigo sa postseason at ang pinakamasakit ay noong 2014 laban sa Houston Rockets nang mag-choke sila sa kabila ng 3-1 lead sa serye. Pagkatapos nito, naging parang sumpa ang team. Tuwing playoffs, may injure. Minsan si Chris Paul, minsan si Blake Griffin, o minsan pareho silang injured. At noong 2017, tuluyang nabuwag ang grupo ng matrade si CP3. Anthony Stoudemire at Chandler sa 2011 to 2014 Knicks. Nang mapunta si Carmelo sa Knicks noong 2011, dito niya nakuha ang unang Big 3 sa kanyang karir, kasama si Amar'e Stoudemire na sa mga panahon na iyon ay tinuturing na pinakamahusay na offensive big man sa liga. Pagkatapos naman manalo ng championship kasama si Dirk Nowitzki sa Dallas, sumali rin si Tyson Chandler sa Knicks. At sa kanyang unang taon sa New York, siyang nagwagi ng Defensive Player of the Year Award. Pero kahit pa may Big 3 at may dalang linsanity ang lungsod, hindi ito naging sapat pagdating ng playoffs. Noong 2012, nakaharap nila si LeBron James at ang Miami Heat at mabilis silang nalagas sa unang round pa lang. Sa sumunod na taon, dumating si Jason Kidd sa kupunan at sa panahong ito, nakuha ni Carmelo ang kanyang scoring title. Dito nakapagtala ang Knicks ng kanilang unang playoff series win mula pa noong 2000. Ngunit sa kasunod na serye ay agad naman silang nilaglag at sa loob ng 7 taon ay di na muling nakatungtong sa playoffs. Unti-unting tinapos ng injury si Amar'e at biglang nawala sa liga. Si Chandler naman ay na-trade noong 2014 habang si Melo ay nanatili sa team hanggang 2017 na sa sumunod na 4 na taon ay na-miss nito ang playoffs. LeBron Davis at Westbrook sa 2021 to 2023 Lakers. Noong panahon ni Alex Caruso at KCP sa LA ay solid ang depensa ng Lakers. At kung may nakakalusot man sa unang linya ng depensa, nandun si Anthony Davis na parang pader sa ilalim ng ring na handang saluhin o i-block ang kahit anong tira. Isang sistema na nakatulong kay LeBron para makapag-focus sa opensa. Sa ilalim ni Coach Frank Vogel, nagtapos ang Lakers bilang number 1 defensive team sa liga kahit na-miss ni na LeBron at AD ang halos kalahati sa regular season. Pero pagsapit ng playoffs, dumating na naman ang injuries kaya natalo ang Lakers sa first round kontra Phoenix Suns sa 2020-21 season. At dito nagbago ang lahat dahil sa halip na i-retain mula sa championship roster, pinili ng front office na gibain ang team na kamakailan lang nagdala ng titulo sa Los Angeles taong 2020. Hindi nila niresign si Caruso at ipinagpalit si KCP at Kyle Kuzma para sa superstar na si Russell Westbrook. Pagdating ni Russ sa team, dala niya ang $44 million contract na halos kumain sa salary cap ng Lakers. Dahil dito, napilitan ng team na kumuha ng mga veteranong halos pa-retire na pawang minimum contracts lang. At pagsapit ng regular season, makikita ang kapalpakan na ginawa ng Lakers. Naging pangit ang kanilang depensa dahil kay Westbrook at si LeBron at AD naman ay laging nai-injure at ang kanilang mga natitirang veteran players ay hirap makipagsabayan. Mula sa pagiging number 1 sa depensa, bumagsak sila sa number 21 at kahit ang opensa hindi rin maasahan. Kaya ito ang unang pagkakataon na na-miss ni LeBron ang playoffs since 2005 at si Coach Vogel ang sinisi ng management. Pero kahit tinanggal ang coach, hindi naman matatanggal ang problema nila sa salary cap dahil sa 3 superstar pa lang ay kumakain na ng mahigit sa $130 million. Sa 2023 season, sobrang baba ng shooting percentage ni Brody at siyang sinisisi ng mga fans sa sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers. Marami ang nagsasabing baka tapos na ang karir ni Russ pero matapos ang matinding kritisismo, tinanggap ng MVP ang bagong role sa team. Naging role player ito na nakapokus sa hustle at rebounding, hindi sa scoring. Okay naman ang ganitong role para kay Westbrook. Pero kung babayaran siya ng $47 million para maging role player, ay malaking problema ito. Kaya nang sa wakas matrade si Westbrook sa 2023 trade deadline, biglang nag-transform ang Lakers mula sa isang lottery team tungo sa isang title contender. Dito napatunayan ng franchise ng pagkuha kay Westbrook ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng modern Lakers. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.